Daddy Long Legs by Jane Webster. Tagalog audiobook. Section 4. Discovering the World. October 25th. Dear Daddy Longlegs, nakapasok po ako sa basketball team. Dapat makita niyo yung pasa sa kaliwang balikat ko. Kulay blue at mahogany siya, tapos may konting streaks pa ng orange. Nag-try din po si Julia Pendleton na makapasok sa team. Pero hindi siya natanggap. Hooray! Kita niyo po kung gaano kasama minsan ang ugali ko? Palalim ng palalim yung pagkagusto ko sa college. Gusto ko yung mga girls, yung teachers, yung classes, yung campus, pati yung mga pagkain. May ice cream kami twice a week at hindi kami pinapakain ng cornmeal mush. Once a month lang naman po dapat ako magsulat sa inyo, di ba? Pero heto ako, halos every few days may letter. Sobrang excited lang po kasi ako sa lahat ng bagong nangyayari sa buhay ko. At kailangan ko talaga may mapagsabihan. At kayo lang po ang meron ako. Please excuse my exuberance po. Siguro pag nagtagal, kakalma rin ako ng konti. Kung nabobore po kayo sa mga letters ko, pwede nyo naman silang itapon diretsyo sa basurahan. Promise, hindi na po ako magsusulat ulit hanggang middle of November. Yours most loquaciously, Judy Abbott. November 15th. Dear Daddy Longlegs, pakinggan niyo po itong natutunan ko today. The area of the convex surface of the frustum of a regular pyramid is half the product of the sum of the perimeters of its bases by the altitude of either its trapezoids. Parang hindi totoo, no? Pero totoo po talaga. I can prove it. Hindi ko pa po yata na ikukwento sa inyo yung tungkol sa mga damit ko, di ba, Daddy? May 6 na dresses po ako. Lahat bago, lahat magaganda, at lahat binili talaga para sa akin. Hindi yung pinaglumaan lang ng mas malaking babae. Siguro hindi niyo po naiintindihan kung gaano kalaking bagay yun para sa isang orphan. Kayo po ang nagbigay ng mga yun sa akin. At sobrang thankful po talaga ako. Magandang bagay ang maging educated. Pero honestly, wala yun kumpara sa nakakagulat na saya ng magkaroon ng 6 na bagong dresses na talagang sayo. Si Miss Pritchard po na kasama sa visiting committee ang pumili ng mga yon. Hindi si Mrs. Lippett. Thank goodness. May evening dress po ako na pink mall over silk. At maganda po talaga ako kapag suot ko yon. May blue church dress din po ako. Tapos, may dinner dress na red veiling na may oriental trimming. Para raw akong gypsy kapag suot ko. May isa pang rose-colored chalet dress, isang gray street suit at isang everyday dress para sa classes. Siguro para kay Julia Rutledge Pendleton, hindi naman gawin karami ang 6 na dresses. Pero para kay Jerusha Abbott, oh my! Siguro iniisip niyo po ngayon, ang babaw naman ng batang to. Puro damit ang iniisip. Sayang lang ang perang ginagastos ko sa pagpapaaral sa kanya. Pero Daddy, kung buong buhay niyo po kayong pinagsuot ng check gingham dresses, maiintindihan niyo po kung bakit ganito ako kasaya. At nung nagsimula akong mag-high school, mas malala pa ang sumunod na phase ng buhay ko kaysa sa check ginghams. The poor box. Hindi niyo po mai-imagine kung gaano ko kinatatakutan pumasok sa school suot yung mga damit na galing sa poor box. Parang laging mangyayari na katabi ko sa class yung girl na dating may-ari ng damit na suot ko. Tapos bubulong siya, tatawa, at ituturo sa ibang girls na dati sa kanya yung damit ko. Ang sakit pala sa loob na magsuot ng pinaglumaan ng mga taong ayaw mo. Parang tumatatak talaga sa pagkatao mo. Kahit magsuot pa siguro ako ng silk stockings habang buhay, parang hindi pa rin mabubura yung pakiramdam na yon. Latest War Bulletin. News from the scene of action. Noong 4th watch ng Thursday, November 13th, natalo ni Hannibal ang advance guard ng Romans at pinangunahan niya ang Carthaginian forces pababa ng mountains papunta sa plains of Casilinum. Nakipaglaban ang isang cohort ng lightly armed Numidians sa infantry ni Quintus Fabius Maximus. 2 battles at kaunting skirmishing. Napaatras ang Romans at marami silang casualties. I have the honor of being your special correspondent from the front, J. Abbott. P.S.
Alam ko pong hindi ako dapat umasa ng reply mula sa inyo at sinabi na rin sa akin na huwag kayong istorbohin ng kung ano-anong tanong. Pero Daddy, this one time lang po. Sobrang tanda niyo na po ba? O medyo matanda lang? At totally bald na po ba kayo? O medyo panot lang? Ang hirap po kasi kayong isipin na parang abstract idea lang. Parang theorem sa geometry. Given, isang matangkad at mayamang lalaki na ayaw sa mga babae. Pero sobrang generous sa isang medyo makulit at impertinent na girl. Ano kaya ang itsura niya? RSVP. December 19th. Dear Daddy Longlegs, hindi niyo po sinagot yung tanong ko at importante po talaga yun. Are you bald? Buong-buo na po sa isip ko kung anong itsura niyo at very satisfactory naman siya. Hanggang sa makarating ako sa ibabaw ng ulo niyo. Doon na po ako natitigilan. Hindi ko malaman kung white hair ba kayo, black hair, medyo gray na may halo-halo, o baka wala na talagang buhok. Here is your portrait. Pero ang problema, lalagyan ko po ba kayo ng buhok? Gusto niyo po bang malaman kung anong color ng eyes niyo sa imagination ko? Gray. Tapos yung eyebrows niyo po, nakausli na parang bubong ng porch. Beetling daw po ang tawag doon sa mga novels. At yung mouth niyo po, straight line lang, tapos parang medyo nakababa yung corners. Oh, you see? I know. Mukha kayong isang masungit na matandang mabilis uminit ang ulo. Chapel Bell, 9:45 p.m. May bago na po ako unbreakable rule. Never, never study at night. Kahit gaano pa karaming written reviews ang naghihintay kinabukasan. Instead, nagbabasa na lang po ako ng ordinary books. Kailangan ko po talaga kasi may 18 blank years akong kailangan habulin. Hindi niyo po siguro na-imagine, Daddy, kung gaano kalaki ang kulang sa kaalaman ko. Ngayon ko lang din po talaga na-realize kung gaano karami yung mga bagay na hindi ko alam. Yung mga bagay na natural ng alam ng ibang girls dahil lumaki sila na may pamilya, bahay, friends at library. Hindi ko man lang po narinig dati. For example, never ko pong nabasa ang Mother Goose, David Copperfield, Ivanhoe, Cinderella, Bluebeard, Robinson Crusoe, Jane Eyre, Alice in Wonderland o kahit isang word ni Rudyard Kipling. Hindi ko alam na si Henry VIII pala ay more than once nag-asawa. Hindi ko rin po alam na poet si Shelley. Hindi ko po alam na sinasabing ang mga tao noon ay nanggaling sa monkeys at na ang Garden of Eden ay isang beautiful myth. Hindi ko po alam na ang RLS ay Robert Louis Stevenson. Hindi ko rin alam na babae pala si George Eliot. Never pa po akong nakakita ng picture ng Mona Lisa. At ito, totoo po talaga kahit baka hindi kayo maniwala. Never ko pang narinig si Sherlock Holmes. Ngayon, alam ko na po lahat ng mga yon at marami pang iba. Pero kita niyo naman po kung gaano pa karami ang kailangan kong habulin. And oh, but it's fun! Buong araw po akong excited maghintay ng gabi. Pagdating ng gabi, naglalagay ako ng engaged sign sa pinto. Sinusuot ko yung magandang red bathrobe ko at furry slippers, tapos tambak yung cushion sa likod ko habang nakahiga sa couch. Sinisindihan ko yung brass student lamp sa tabi ko, tapos basa lang ako ng basa ng basa. Hindi sapat ang one book lang. May 4 akong sabay-sabay na binabasa ngayon. Tennyson's poems, Vanity Fair, Kipling's Plain Tales, at wag po kayong tumawa ha, Little Women. Nalaman ko pong ako lang yata ang girl sa buong college na hindi lumaki na binabasa ang Little Women. Hindi ko naman po sinabi sa iba. That would stamp me as queer. Tahimik lang po akong bumili ng copy gamit ang $1.12 mula sa allowance ko last month. At next time na may mag-mention ng pickled limes, alam ko na kung anong pinag-uusapan nila. 10 o'clock bell. This is a very interrupted letter.